Pag-usapan po natin itong, sinasadya ba nila, balita, di umano, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong dyan sa Daig, ay pinayagan daw lumabas. Hindi natin alam kung saan dinala, sa hospital ba, or kung saan man. Kaya hindi po ako naniniwala, kasi wala pa akong nakikitang video, wala pa akong nakikitang picture, wala pa rin akong nakikitang official na pahayag o statement coming from the ICC, judges o ICC. Ngayon, pinapuputok na po ng mga Duterte supporters na pinalabas daw si Duterte sa kulungan. Hindi naman nila masabi kung nasaan. Binitin pa ni Sara Duterte yung statement nung kasi tinatanong siya kung anong idea. Wala daw siyang karapatan sabihin kung ano ang totoo. Ipinasa niya sa kanilang abogado. Si Attorney Nicholas Coltman daw ang dapat tanungin. So binibiti nila, pinapalabas nilang ganun. Kung totoo ito, dapat meron pong opisyal na pahayag ang ICC. Huwag po natin kalimutan mga kaibigan. Si Duterte ay nasa kamay ng ICC. Ang kontrol, seguridad at lahat ng galaw ni Duterte, lahat yan kung ano ang gagawin, ay dapat alam ng ICC, may approval ang ICC. Kung dinala sa ospital o dinala somewhere, alam dapat ng ICC yan. May approval yan. So, dahil sa wala po ako nakikitang kumpirmasyon, black and white order o statement o video or picture, usually yung mga video at picture, AI yan nadudoktor yan So, yung statement ng ICC, wala pa pong inilalabas. Ngayon po'y putok yung balitang yan na ang piling at pinapakalat, uuwi na, pinauwi na. Hindi po ako abogado. Nag-aaral lang ho tayo at nagbabasa ng mga rules and regulation, mga batas na atin naman pwedeng basahin at naman tayo entitled dyan. Hindi ko nakikita yung ganong issue na siya'y pakakawala ng ganun-ganun lang, pero pinapalabas nila. Ano ito? Panay-bagong pambubudol, panlilinlang, pagpapaasa sa kanilang mga followers at supporters. Uulitin ko, sa aking paniniwala, ICC ang merong jurisdiksyon, karapatan, kapangyarihan. Sila ang magde-decide kung anong gagawin, saan ikukulong, lalabas ba o hindi si Duterte. Alam po ninyo, ngayon lang tayo nakakita ng ganitong karami ng ebidensya at reklamo laban sa isang Pangulo ng bansang Pilipinas sa crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao. Sa palagay nyo, papayag ng ganun-ganun lang ang ICC sa kabila ng nasa kanila ang halos 1,400 o 1,200 na mga dokumento na nagpapatunay sa paglabag sa karapatang pantao, may mga picture, may mga video, lahat nasa kanila na yung mga dokumento at ebidensya. Tapos ngayon papalabasin ang kampo ng mga Duterte na pinalabas. Ano, pinalaya? Wow! Alam nyo kung sa akin pong personal na opinion at paniniwala, hindi yan ganong kadaling gawin ng ICC. Kasi ganito po yan. Kaya nga ICC, International Criminal Court, marami mga bansa ang member dyan. Dati tayo member dyan. Nag-withdraw lang si Duterte noong 2029. Sa tingin ninyo, magtitiwala pa ang international community? Magtitiwala pa ang mga bansang member ng ICC o hindi man member ng ICC kung sakaling papakawalan nila ang isang akusado sa crime against humanity nang walang malinaw na dahilan? Imposible. Imposible. Kasi naniniwala ako na yung kredibilidad ng ICC at ng kanilang mga judges, hindi yun ganong kadali. Mataas po yun. Dahil wala silang pakialam sa mga local politics sa Pilipinas. Wala silang pakialam sa ibang political issue sa ibang bansa, sa ibang mundo, sa ibang parte ng mundo. Ang kanila ay yung pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng karahasan ng mga makakapangyarihan tao laban sa mga inosenteng mamamayan. Yun yun. Kung hindi ito napapaliwanag ng mga makaduterte sa kailang kasamahan, kasi madidismaya. Pero ako, ipinapaliwanag ko ito. Base sa aking pag-aaral at pagsusuri. Ulitin ko, hindi sisirain ng ICC judges at ng ICC mismo ang kanilang pagkatao at kanilang opisina at kredibilidad nang magpapakawala ng isang akusado sa napakabigat na kaso.
nang walang matibay na basihan, nang ganun-ganun lang. Lahat yan dokumentado, lahat yan may basihan. Tatanungin at mag-o-oppose ang ICC prosecutor sa anumang galaw. Ang mga private prosecutors ng mga biktima, magtatanong din yan at mag-o-oppose, magpipetisyon yan kung mayroong ganon. Wala naman tayong nabalitaan eh. Yung interim release na petisyon ng kampo ni Duterte, hindi pa tapos, pinigil pa nga nila. Sila mismo nagsabing huwag munang bigyan ng desisyon. Pinagbigyan naman ng ICC na huwag, hindi mo na ilalabas ang desisyon. Tapos ngayon pinaputok na ng mga Duterte na supporters at vloggers na pinalabas na raw. Ay nasaan? Kahit may video picture, pagdududahan pa rin yan, baka AI. Artificial intelligence. Yan mo yung palamak ngayon eh. Delikado yun. So, walang personalan issue lang. Importante ay totoong balita. Maniniwala lang ako at ang aking mga channel kapag merong opisyal na statement coming from ICC judges at mismong International Criminal Court. Kasi iba yung judges, 18 judges yan, 3 naka-assign kay Duterte. Iba yung mismong organization ng ICC, kasi international yan. Pag sila nagsabing kanilang pinalaya kung anong dahilan at kung saan dinala, maniniwala tayo. Pero hanggat wala yan, garbage na balita yan, fake news yan, pambubudol yan, pagpapaasa lang yan, panlilin lang sa kanilang mga supporters. Ako hindi pa ako naniniwala dyan. Kayo, anong tingin ninyo? Mga kababayan sa buong mundo. Propaganda ba ito? Dahil wala na silang issue? Pambubudol ito sa makailang kasamahan dahil wala nang mapag-usapan? Dahil naubos na ang kailang materyales, naubos na ang kailang mga gimmick? Puro fake news na lang? Yan. Ingat tayo, ingat kayo. Okay? Please like and share ng ating mga video na topic dito po sa aking mga channel. By the way, dito po sa aking mga channel at aking pagiging political vlogger at naging broadcast journalist at member tayo ng traditional media sa matagal ng panahon. Importante po ay issue lang po, analysis, opinion, interpretation sa nangyayari. Hindi tayo mangunguna sa balita. Pag meron ng totoong balitang pinanguhugutan, yan lang saka natin pag-uusapan. Hindi tayo nakikipag-unahan. Hindi ako nakikipag-unahan sa balita. Kahit maano na sila. Kasi dinodouble check ko. Mas mabuti yung sigurado. Hindi tayo nakachismis lang, nakadinig lang, balita kaagad, kagawin content kaagad ng iba-iba. Ako hindi po. Kahit malit ako, pero kailangan ko ma-double check. Pag walang matibay na basihan, sorry, hindi ko gagawin topic. At kahit na may mga video pa yan, dahil niiwas tayo sa copyright, hindi ko rin gagawin yan. Pwede kong i-relay na lang sa inyo, i-topic ko na lang sa inyo, sabihin ko yung totoo at bibigyan ko ng opinion. Yan ang ginagawa natin. At ginagawa ko. Ipagpapatuloy ko yan. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagtitiwala. Please like and share po ng ating mga video.